Iniwala po kami na sa aming pagtitipon, naroon ang iyong presensya. Patuloy, O Diyos, gabayan po kami, Panginoon, sa bawat gaganap, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa mangunguna, Panginoon, maging sa maghahatid ng iyong salita. Samahan mo po ng iyong banal na Espiritu. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga kasama po namin na wala pa sa lugar na ito, idako niyo po sila ng ligtas sa lugar na ito. Panginoon, sa aming mga pagbubulayan ng salita ngayong araw na ito, maging kalakasan po ito ng aming pisikal na katawan, Panginoon, at ng spiritual, Panginoon. Patuloy po namin, Lord, i-reclaim, Lord, yung victory, Panginoon, at this day, Panginoon, ikaw po yung kasama namin sa lahat ng gagawin namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga kamay, kung paano tayo magpuri sa Panginoon, wag po tayong mahiya. Dahil ang Diyos po ay tulad ni Haring David, kung paano siya para siyang isang baliw na nagpupuri sa Panginoon. No? At sa panahon po natin ngayon, talagang minsan nakakahiya, di ba? Kung hindi ka Christian and you are not a believer, nakakahiya kumawit ng mga Christian song. Pero dahil tayo ay, alam natin tayo ay na kay Kristo, hindi tayo mahihiya na magbigay ng kapurihan at pagsamba sa Kanya. Sige po, tayo po ay simula kumawit. Ayan. Sabi nga po sa Bible, sabi po sa John 8:32, ang sabi po dito, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ayun. So, sinasabi po dito na yung katotohanan nga daw po na ating pinaniniwalaan ay ayun po ang makakapagpapalaya sa atin. Ayan. Ayan. So, awitin po natin ang echo. Kung kayo ay nakapakinig na sa radyo ng
DZRH, laging sinasabi doon, radyo benta. Ibig sabihin, radyo ng katotohanan. At salitang Greek ay aletheia, ang salitang truth. Sa Hebrew naman ay emet. At sa bawat puntos na nilagay natin dito, merong kaakibat na salita ng Greek. At minsan, naitanong nyo na ba sa sarili nyo na ano ba talaga ang katotohanan? Ang katotohanan, siyempre, magsasabi ng totoo. Diba? Meron bang kalahati katotohanan, kalahati? So anong tawag doon? Tayo kasi namulat sa salitang gray area. Kaya nga, ang nangyayari, sa halip na totoo ang sasabihin, may halong kasinungalingan. At kapag tumagal, ang kasinungalingang sinasabi mo, mismong sa sarili mo, yon ay magiging katotohanan. Kaya tandaan nyo, pag palagi mong sinasanay ang sarili mo sa pagsisinungaling, o kahit na yan, half-truth, half-lies, kung ano yung iniisip mo at sinasabi mo, magiging makapagtotohanan, yan sa sarili mo. Unang puntos, diyan makikita natin, kung babasahin natin ang 8:32, sige, pakibuklat, ng John 8:32. Wala. You have the Bible with you. Buksan ninyo. Aklat ni Juan. 1:8-32. Amen. Lang. Yes. Ayan, kung nakita nyo na, pwede kong magbigay pugay sa salita ng Diyos. May lahat. Believing in Christ is not enough. Believing in Christ is not enough. Totoo yan. Bakit? Maraming tao kung sasabi, if you ask them, kung kilala nila si Kristo, sasabihin nila, yes. Kilala nila. Even the atheists, they know Christ but they did not believe. Lahat yan. Kilala because the only person, yung pinaka well-known person na nabuhay dito sa mundo, no other than Jesus Christ. Yes. Kaya nga kahit muskus yan, kaya nung sinabi ko, atheist ka man, ako naman yung pinaniniwalaan mo, even the Seventh-day Adventists, even the Mormons. Masasabi ko yan dahil lahat yan, I try to be a part of them. INC, Mormons, Sabadista, at kung ano-ano pa. At yung pinaka-worst na pinasukan ko ay yung pagiging komunista. Kaya nga doon, sa part na yun, alam niyo ba ang sinasabi nila? Sila ay nagtuturo, sa komunista, sila ay nagtuturo na ang kanilang samahan ay totoo. At ang Diyos na pinapaniwalaan na si Kristo ay hindi totoo. Alam niyo ba ang ginagawa nila? Kapag nagre-recruit sila ng mga tao, lalo na yung mga bata, sila ay, pag pinapakain na sila, o papakainin sila, napakahaba ng table. At may mga pinggan, pero walang pagkain. At sasabihin ng pinuno, okay, you may pray to God, to Christ. So magpipray sila, at pagdilat ng kanilang mga mata, wala silang makikita pagkain. At sinasabi naman ulit, okay, again, let's pray to the communist. And then, habang sila ay nagpipray, naglalagay ng masasarap na pagkain ang mga pinuno. So, pinaniniwalaan ng mga bata
na ang komunista ang nagpo-provide ng kanilang pangungunahan. Pero alam nyo ba, sinukulit ba yan? Anyway, kung gusto nyo malaman pa yung further information na, tanongin nyo ako. Believing in Christ is not enough. Kailangan meron kang gawin. Kaya kailangan you need to seek the truth. Kailangan mong hanapin yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? At sino ba yung katotohanan? Number 2. So, tinanggap na kita bilang Panginoon ko tagapagligtas. At pagkatapos nun, yung mga salita niya ay hindi natin pakikinggan. Ano ba yung mga salita na yun? May mga salitang love your enemy. Napakahirap kayang mahalin ng kaaway. Tama ba? No? Kaya kung meron kayong kapitbahay na kagalit, bigyan nyo ng ulam. Huwag nyo lang lalagyan ng laso. Diba? Kasi, mahal nyo nga eh. Pakita nyo na mahal nyo sila eh. No? At maraming mga joke pa na sinasabi, di ba, love one another. Yeah. Yung iba naman ang ginagawa, love another one. Hindi naman tama yun. Hindi tama yun. Kasi, isa lang ang dapat nating mahalin. Pero, we must love one another. Yan yung katotohanan eh. Alam niyo ba, sinabi yan ni Kristo? Nung siya ay nananalangin sa John 16 and John 17, ay sinabi niya na panalangin ko na sila ay magkaisa. Isang bagong utos ang aking sinasabi at itinuturo na sila ay magmahalan upang malaman nila na sila ay aking mga kapatid. So yun yung katotohanan. Kailangan patuloy nating hanapin kung ano ang katotohanan. Number 2, listen to the truth. Amen. Sa Deuteronomy 6:4, this is my favorite. At dun sa 6:5, ito ay kinote ng ating Panginoong si Kristo. Listen to the truth. At yung salitang listen, sa Greek ay akoi. Sa Deuteronomy 6:4, sinabi doon, hear ye, O Israel, our God is the one and only true God. Listen to Him. So yung salita, tinuro ko last Monday, ano ba? Yes. Wala yung dalawa eh. Last Monday, yung salitang hear ye, hindi lang basta yan, salita sa Aramaic, kapag narinig yung salitang yan, ay iba yung dating. It's like a sound wave. At sa Hebrew, ang tawag dyan ay Shema. When you hear that sound, that word, you must act. Meron kang dapat gawin. Ano yung dapat mong gawin? Sumunod ka. Parang sound wave yan, vibrate. Kaya kung naririnig natin yung salita ng Diyos, araw-araw or every Sunday, every prayer meeting, or even dun sa edible voice na naririnig mo, pag hindi mo sinunod, may problema ka. Example, ito na lang yung pinakasimple. Ang tao, kapag hinipon ng banal na espiritu, tapos meron siyang katabing tao at kumabog ang kanyang dibdib, especially kung siya ay gustong magbahagi ng salita ng Diyos, huwag mo nang sikilin yung kabog ng dibdib mo. Means, God wants you to share the gospel. Pag hindi ka nakinig doon, may problema ka. Malaki ang problema mo. Kasi doon pa lang sa maliit na bagay na sinasabi ng Diyos na hindi ka sumusunod, how much more kung may paggawa pa sa sayo na sinasabi niya, iwan mo ang lahat, sumunod ka sa akin. Kaya nga, ang mga tao noon ay talagang naghahanap ng katotohanan. Kaya nga, nung sinabi ni Kristo kay Peter, alam niyo ba sa tanang buhay ni Pedro, doon lang siya nakahuli ng malalaking isda, napakarami. Alam niyo ba? Totoo yan. Kasi magmula nung bata siya, hanggang siya tumanda, mangingisda na siya. Why? Kapag ikaw ay mag-aaral ng Pariseo, kailangan, kung tatay mo ang Pariseo,
or kung ang tatay mo ay mangingisda pero you are desiring na mag-aaral bilang Pariseo, 2 taon yung pag-aaralan, yung Pentateuch. And after 2 years, babalik kayo sa maestro nyo. At i-quote nyo yung 5 books. Pag hindi mo yan na-quote, sasabihin sa'yo, what is the profession of your father? Sasabihin sa'yo, learn to do what your father's profession. You are Simon. I will call you Peter. Come. And I will make you a fisher of men. Kaya sabi niya, nakita niya, dami ito Sa tanang buhay ko, may lang ako pero sumunod siya. Sumunod siya. Dahil he is seeking the truth. Listening and following Christ's teaching means you are truly Christ's disciple. In every bit of His word, you must listen. Dahil pag hindi, binaliwala nyo, anong nangyayari? Malaban kayo sa katotohanan. At hindi kayo mapapalaya sa katotohanan. Pag merong paglaban. Actually, natutunan ko, hindi tawag yung meron kang, tawag yun, may pagtunggali ka, Debate? Sige nga, ayaw ko ako nagsasalita dahil palagi ako nagtatanong siya. Yung struggles ang tawag yan. Hindi totoo yung struggles kapag Kristiyano na. Why? Because you are yielding in Christ's will. At dahil doon, nagtatalo yung puso mo at damdamin. Kasi meron tayong sariling damdamin. Kaya, feeling mo, sa salitang English, struggles. Pero hindi yan. Kasi feeling mo, ini-yield yung kagustuhan ng Diyos sa'yo. Hindi yung kagustuhan mo ang ibibigay mo sa Lord. Kaya you need to listen. Kaya kung talagang nakikinig kayo, kayo ay mga disipulo ni Cristo. Yan ang sabi. Diba? And number 3, learn. 29, sinabi niya, take my yoke upon me and learn from me. Sabi ni Cristo. At yung salitang learn, sa Greek ay mataino. Mataino. Sa Psalms 86, sinabi din yan na kailangan nating mag-aaral sa Panginoon. Letter A, you will know the truth by continue to His Word. So, inulit na naman, kailangan magtuloy-tuloy. Kaya nga, yung pagpalo kay Christ, hindi nagtatapos doon sa nung tinanggap mo siya. Habang ikaw ay nasa journey mo, in a Christian journey, you need to follow Christ. Kaya nga yung awit noon sa hymn yung kinanta doon sa sisters up, I will follow you wherever you may go. Kahit saan pumunta si Kristo. Ang tanong, you are willing to die for Him? Hindi nga. Yun nga lang, ito mga kapatid, you cannot live in this world at the same time, you are living in the will of God. Kaya ka nga hinango for you to separate dito sa mundo. Pero bakit pag dinanais mo tayo ng bagay dito sa mundo? At kung talagang tinanggap mo si Kristo at ikaw ay pinili, you are not a heritage of this world. Hindi ka taga rito. Hindi ka taga rito. You are passing by. Dadaan ka lang. Pero hindi ka taga rito. Ngayon, kung wala kang inisip kundi mundo at tinatalo na ng mundo, yung paniniwala at pagkilala mo kay Kristo, may problema ka ulit dyan. Malaki ang problema mo. Salitang know means learning why Christ came as a human form. Know Him deeper. Nagaya ng sinasabi ko, pag nagsishare ako ng gospel, especially pagka nasa pulpit ako, when Christ gave
yung regalo na sinasabi natin, eternal life, hindi lang basta buhay na walang hanggan yan. You need to unbox the gift. At kapag ginawa mo yon, hinalungkat mo pa yon, nang hinalungkat, habang ikaw ay nabubuhay bilang Kristiyano, marami kang matutuklasan. Alam niyo kung bakit? Yun yung sinasabi sa Jeremiah 33. Hindi lang yan patungkol sa tumawag ka sa akin, manalangin ka, humingi ka. Yun ang mali sa atin eh. Alam niyo ba? Alam niyo ba ang nangyayari? We keep on praying kasi gusto natin tugunin ng Diyos yung ating mga nais. Mali. Maling-mali. Hindi natin sinasabi, ano ba ang kalooban ng Panginoon? That's why kung tatawag ka, yun ang sabi ng Panginoon. Ang kalooban ko, tumawag ka sa akin. Hindi para humingi ka ng kung anong kailangan mo. At ang sabi niya, pag tumawag ka, ano? Call unto me, and I will answer you. Merong tawag dito, may dagdag pa yan. And I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. Kaya kung patuloy natin sasaliksikin ng katotohanan, yung mga bagay na hindi pa natin alam, matutuklasan natin. Kasi tayo, sapat na tayo na, okay. Alam niyo ba maraming Kristiyano na member ng SSS? Alam niyo ba yun? Seat, safe, Ha? satisfied. Save, sit, and satisfy. Wala na. Okay na siya. Save na siya. Sa tingin nyo, save siya? Alam niyo ba, dito sa mundo, nung tinawag tayo ng Diyos, dito lamang yung ating rehearsal. At kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, you need to serve Him. Why? Pagdating sa langit, wala tayong gagawin kundi maglingkod sa Kanya. Ngayon, kung dito pa lang sa lupa, hindi ka naglilingkod, ang laki ng problema mo. Baka hindi ka talaga servant. Maliwanag ba? Mahal ng katotohanan. Pero ba? Pag napagsabihan ka dahil ng katotohanan, papalayain ka. Pag pinagsabihan ka dahil mayroong nakita sa iyong mali, magtatampo ka. Katotohanan ba yun? Magtatampo ka? No. You must accept the truth na tinatama ka. Yun. Amen. Kasi, alam nyo, kahit na matagal na kayong Kristiyano, let's say, 30 years na Kristiyano ka, once na pinagalitan ka at itinama ka at na-offend ka, feeling mo na-offend ka, you are not a matured Christian. Still, you need to grow. At hindi yung pag-iingay, yung grow. Alam niyo ba yun? Amen. Parang binhiyan, kaya nga tayo hinalitulan sa bini. Yung salita ng Diyos, kaya hinalitulan sa bini. Pag itinanin mo yan, mamamatay. Mamamatay mo yan. That's why Paul said, you need to die yourself. At pagkatapos nun, pag namatay, doon pa lang, sisibo lang bagong buhay. At ang pagsibol niya, tahimik, hindi nag-iingay. Oo, kapag nagyabang ka na, marami ka nang alam, you are full of knowledge, tinamaan ka na ng magaling, pag malaki ka na, alam niyo ba, pagbagsak, maingay. Napakaingay yung pagbagsak. Kailangan nating mahalin katotohanan. Sa Jude 1:21, pwede nating basahin. Can you open? Video, lagi nyo lamang ilahan sa Panginoon. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Letter B, loving Christ, which is the truth, is loving God the Father. Kapag minahal mo si Kristo, minamahal mo rin ang Diyos Ama. Number 5, lapit na tayo matapos. Number 5, speak the truth. At sa salitang Greek, ang tawag dyan ay milo. Milo. M-I-L-O. Tapos milo. Kaya, mas may ba kayo palagi? Milo kayo palagi, ha? Speak the truth.
If telling the truth, ito mga kapatid, listen. If telling the truth is offending, especially the Word of God, ulitin ko, if telling the truth is offending, let them be offended. Because all our life, we keep on offending God. Kung ang katotohanan, masasaktan ka, hayaan natin masaktan tayo. Kasi buong buhay natin, simula pa sa ating mga ninuno, we always offending God. Sa tingin nyo, sino ang hindi naka-offend sa Diyos? That's why sinasabi, let man, or let God be true, and man is a liar. Hindi mo pa sasabihin ko hindi maganda yung ginagawa mo. At mapapahama ka sa ginagawa mo. Kung talagang Kristiyano siya, at talagang tinawag siya, pero gumagawa ng mali, usapin mo siya. At hindi lang yun. Dapat, lagi kang maghahanap ng katotohanan. Katotohanan. O magsasalita ng katotohanan. Alam niyo, pag may mga mahal kayo sa buhay, at para malaman nila yung katotohanan, no? Lagi yung sabihin, kapag namatay ka, magpapahamak ka kung wala kang Kristo. Ang nangyayari kasi, ganito idinadagdag natin si Kristo sa atin, which is mali. Dapat idagdag natin ang sarili natin kay Kristo. Kaya tinan yung iba. Sasabihin, may Kristo sila, pero they are really living in the will of God. Sila ba'y tunay na namumuhay sa kalooban ng Panginoon? Marami pa yan in a simple way. O katulad yung tinuturo ko at sinasabi ko pag nagkakasal ako. Yung sinasabi dyan, do not be unequally yoked, not only doon sa pag-aasawa As long as na dapat nakikipag-ugnayan ka sa unbeliever o non-believer, huwag kang makipamatok sa kanya. Kasi sinasabi sa Bible, maging sa Proverbs, at sa Psalms, sinasabi doon, a bad company corrupts good moral. O, tapos makikisalamuha ka sa hindi mananampalataya. Ano mangyayari sa iyo? At kapag mahina ka, yung sinasabi ni Kristo dun sa Matthew 11:28, na take my yoke upon me. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung ito ay na ano na sa inyo nabigay na ng example Yun sa kanila, walang kalabaw. Meron baka. At yung baka, dalawang klase. Merong medyo mahina, merong mas malakas. At doon, dalawa ang yoke. Dalawa yan. Kaya ang mangyayari dyan, kung malakas ito, tatangayin na yung mahina. E paano kung ang tao ito ay hindi mananampalataya at ako'y mananampalataya, malakas siya, mahina ako, ano mangyayari sa akin? Matatangay ako. Yun ang ibig sabihin ni Pablo doon. Pero not in a sense that huwag nyo silang o gawin nyo silang kaaway, hindi. Sharean nyo. Pero ang sinasabi doon, kailangan mas matatag ka. At sabihin mo sa kanya, yung katotohanan. Ang pagsasalita ng katotohanan, minsan kasi, iniiwasan natin Lalo na yung mga flattering. Uy, ang guwapo mo. Ang mukha niya si Lindy Requestas, tapos ang guwapo. Diba? Diba? Hindi naman tama yun. Oh. Yes. Pwede mo sabihin, alam mo, may tsura ka, hindi nga lang kagandahan. Diba? Ma-open ba yun? Hindi ma-open yun. Kahit sabi ni Lindy Requestas, ang ganda, lalaki mo talaga. Meno. Yan ay verb. Yang other. Verb yan. At ang meaning yan, to bind oneself to observance. Nagiging noun na yan. Then, observance. Doon sa sinasabi ng observe sa Matthew 28. Anong sabi niya? No?
Yung stick to the truth. Alam niyo, ang turo ni Kristo bago siya umakyat sa langit, diba? Anong sabi niya? Ano sabi niya? Sige nga. Teach them to obey my Go. command. Go! Go muna. Go is a command. Tama? Yes. Go and make disciples. Go is a command. Amen. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Teach them to observe what I have been Commanded. commanded. Maliwanag yung turo. Maliwanag. Teach them to observe. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang observe? Ha? Dahil na nakapamuhay si Kristo ng 3 taon sa mga apostol, nakita nila, naobserbahan nila kung paano nabuhay si Kristo. Ngayon, Kristiyano ka, pero hindi ka namumuhay ng ayon sa itinuro ni Kristo, may problema ka na naman. Kaya yung observe, ganun eh. No? Yung observe na yan, yung observance na yan, ang nangyari, nung nakita ng mga tao ang mga mananampalataya doon sa Antioch. Ano nangyari? They are like the one who crucified. Yung buhay nila parang yung taong ipinako sa krus eh. Naobserbahan nila yung buhay ng mga mananampalataya. Kaya doon ko nang tinawag na Christian yung mga mananampalataya. Kasi naobserbahan nila eh. Kayo ba? Alam niyo ba sa tahanan, ino-obserbahan kayo? Sino rito yung mga hindi pa mananampalataya ang mga mahal sa buhay? Sige, taas ang kamay. Okay. Alam niyo ba, ino-obserbahan kayo? Meron akong kinuwento ko to last Monday. Nung nag-aaral pa ako kasi kami yung mga second sila Pastor Sumaya. Defend the truth. Defending what is true is freeing yourself in slavery of sin. May mga kasalanan pa eh. Tama ba? May mga kasalanan. Sino rito mga wala ng kasalanan? Ha? Sino rito mga wala ng kasalanan? Sino rito? Ha? Wala? Eh paano naman sinabi ng Diyos pinatawad na kayo at hindi ko naaalalahanin ang kasalanan? Ha? O sino rito ang mga walang kasalanan? Ayaw nyo talaga ha? Ayaw nyo talaga. Ayaw nyo talaga umamin ha? Hindi na kayo makasalanan ha? O di lahat pala kayo pupunta na yung impyerno. Dahil mga makasalanan pa. Sige nga. Kailangan malaman nyo yung katotohanan eh. Oh. Kayo ba ay mga makasalanan pa? Kayo ba? Tanong ko. Hindi tayo matatapos dito. Kayo ba ay makasalanan pa? Patawad na. Ha? Patawad na. Ha? Sinako na kami, Paps. Ulitin ko ha. Kayo ba ay makasalanan pa? Makasalanan tayo. Dahil kung hindi, ha? Kung hindi, eh tanggalin na natin yung sinabi ni John doon sa 1 John 1:8. Kung sinasabi niyong wala kayong kasalanan, ginagaya niyo ang inyong sarili at ang katotohanan ay wala sa inyo. Tandaan niyo, sa sinabi ni Pablo sa Thessalonians, iiwan natin itong katawag nito, mabubulok.